Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Pasok na sa round of 64 si Filipina tennis star Alex Ayala pagkatapos niyang talunin ang isang bigating player na si Lesia Tsurenko ng Ukraine sa Madrid Open. Ang ranked number 170 na si Ayala ay ginulat si number 41 Tsurenko pagkatapos bumangon sa isang set na pagkadehado at kunin ang dalawang sunod na set para sa 2-6, 6-4 at 6-4 upset win. Sa ikatlong set, maagang nakuha ng 18 anyos na si Ayala ang abante pagkatapos kunin ang 2-0 lead, subalit bumawi kagad si Tsurenko pagkatapos kunin ang tatlong sunod-sunod na laro. Natabla ni Ayala sa 3-all ang laban, subalit nakuha muli ng Ukrainian ang abante sa 4-3. Dahil sa kanyang determinasyon, nakuha ni Ayala ang tatlong sunod-sunod na laro para makumpleto ang upset. Susunod na mga kalaban ni Ayala ang mas mabigat na player na si Sorona Cirstea ng Romania na kasalukuyang ranked number 30 sa World Tennis Association o WTA. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng Terra Firma ang Northport 110-108 para palakasin ang kanilang tsansa sa playoffs sa pagpapatuloy ng 2024 PBA Philippine Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Pinangunahan ni rookie Stephen Holt ang opensa ng Jeep sa nagawa nitong 22 puntos kasama pa ang 12 rebounds, 5 assists at 4 na steals para pagandahin ang kanilang record sa 5-5, katablan na ngayon sa ikalimang pwesto ang rain or shine sa team standings. Nakakuha ng tulong si Holt kay Huami Chongson sa nagawa nitong 21 puntos habang nagambag naman si Mark Louis Sangalang ng 19 na puntos. Malaking kontribusyon din ang ibinigay ni Javi Gomez de Leaño at Isaac Go kung saan nakascore sila ng 14 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Nasayang naman na ang 25 puntos ni Arvin Tolentino sa panig ng Batang Pier, pati na rin ang 18, 17, 14 at 10 puntos ni Cade Flores, Will Navarro, Alin Bulanadi at Paul Zamar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng isang panalo ng Ateneo de Manila University ang kanilang kampanya sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Dinomina ng Lady Eagles ang Adamson University 25-13, 25-17 at 25-21 sa kanilang pagtatapat sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nakuha ng Ateneo ang 5-9 record para sa ikalimang pwesto sa team standings habang ang Lady Falcons ay bumagsak sa 3-11 kartada. Pinangunahan ni Leanne de Guzman ang opensa ng Lady Eagles sa nagawa nitong 14 na puntos kasama pa ang 3 digs at 3 receptions. Sinundan naman ni Sobi Buena ang opensa sa nagawa nitong 8 markers habang ang senior na si Roma May Doromal ay tinapos ang kanyang Ateneo at UAAP career ng may 9 na excellent digs at 6 na excellent receptions. Samantala sina Barbie Jamili, Mayang Nike, Ishi Lalongisip at Red Bascon ang nanguna sa Lady Falcons kung saan lahat sila ay nakagawa ng 4 na puntos bawat isa. Sa men's volleyball, tinapos na din ng Ateneo de Manila University Blue Eagles ang kanilang kampanya sa UAAP Season 86 Men's Volleyball Tournament sa isang kumbinsidong panalo laban sa Adamson University Soaring Falcons sa loob ng 3 sets 25-22, 25-21 at 25-17. Nagtapos ang Blue Eagles ng may 7-7 record at nagkasya lamang sa ikalimang pwesto habang ang Soaring Falcons ay nagtapos sa ika-6 na pwesto na may 4-10 baraha.
Pinangunahan ni Gian Salarzon ang Ateneo sa nagawa nitong 21 puntos kasama pa ang 9 na receptions at 7 digs. Sumunod sa scoring department ng Blue Eagles si Ken Batas sa nagawa nitong 12 markers, nagambag si Jetly Gopio ng 8 puntos. Namaalam na din si Senior Amil Pacino sa nalikom nitong 4 puntos, kasama pa ang 17 receptions at 9 na digs, habang ang setter na si James Licauco ay nagtapos ng may 13 excellent sets. Bukod kay Gopio, sina Licauco at Cyrus de Guzman ay linaro na nila ang kanilang huling laban para sa Blue Eagles, habang tinapos na din ni Francis Casas ang kanyang career sa Adamson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.